Hello guys, sa aking mga followers at saka sa aking mga viewers na hindi pa followers na aking channel, welcome po dito sa aking channel na My Inner Points of View. Okay? So, disclaimer lang po muna tayo na ang lahat ng aking mga information or mga words na aking gagamitin or mga topics na aking matatakel dito ay this is all from my inner points of view. So, ito ay sarili kong views, okay? So, and I believe that meron tayong freedom na kailangan nating i-express kung ano yung gusto nating ano. So, kung yung meron naman akong mga viewers dito na masagasaan or medyo maano ko yung kanilang mga faith or belief. So, this video is not for you. So, please skip and pass this video. So, this video is para ito sa aking mga viewers na nagsa-start pa lang mag self-discover, nag-start pa lang mag-awaken, nag-start pa lang silang mag-question about belief, about God, about religion, about themselves. So, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung nangyayari despite na marami akong gustong marating? Naniniwala naman ako sa God. Naniniwala naman ako sa Diyos. Nagpipray naman ako. Mabait naman ako. Pero bakit ganito pa rin yung nararanasan ko? Okay? Guys, sasabihin ko sa inyo, hindi ka nag-iisa. Isa rin ako. Okay? Kaya, ang video na to, kung ikaw ay nasa kalagitnaan ka ng buhay mo or nasa middle ka ng lifetime mo na medyo nagko-question ka, okay? Kung ano ang reality sa nangyayari sa buhay mo, kung ano ba talaga ang realidad, ano ba ang spiritual life, ano ba yung physical life, ano ba yung, basta maraming mga tanong, ano ba yung mga ano, okay? So, this video is for you. Okay, so nag-stop kasi yung video ko, nawawala. Hindi ko nakikita yung sarili ko. Okay, so ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa energy. Okay? Energy in motion or emotion. Okay? So, ano ba yung mga energy in motion? So, may tinatawag tayo na mga positive energy at saka mga lower vibration energy. So, kung whatever it takes, kung iyon man ay higher vibration energy or lower vibration energy, it's all energy. Okay? So, lahat sila ay isang uri ng energy o isang uri ng emotions. So, i-discuss natin isa-isa kung ano bang, pasensya na kayo kasi meron kasi akong denture, so hindi ko masyadong nag-fit sa ano ko. Kaya medyo bulol ako, but I'm really trying to na masana yung bibig ko, kaya sinusuot ko talaga siya as much as possible. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo bulol ako minsan dahil nga may denture kasi akong medyo hindi pa talaga siya nag-settle down sa bibig ko, kaya medyo nasa adjusting period pa ako. Okay. So, back to emotions or energy in motion. Okay? Ano ba yung energy in motion? So, may dalawang uri yan. Energy ng higher energy or nakaka-inspire na energy. Okay? So, ibig sabihin, mataas na uri ng energy. Ano-ano ba yun? So, next is a lower energy. Okay? So, yung mga energy ng mga, kumbaga is nandirito yung heart chakra kasi natin eh. So, kung maano natin, kung sino yung Catholic, kung sino yung nagpipray, kung sino yung palasimba, siguro aware naman kayo sa sign of the cross. Okay? So, the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay? So, disclaimer ulit, wala akong tinatapakang religion or anything. This is my own belief. This is my own faith, or ito yung paniniwala ko. My inner thoughts, inner explanation. Okay? So, ito yung heart chakra natin. Kasi kung sino yung later on magtatakil ako ng about chakra, okay? So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng pahapyaw na explanation about chakra. So ang human being is merong 7 chakras.
Okay? So, mag-start na lang tayo sa pinaka-higher. The 7 chakra natin. 7. So, this is the 7th chakra. Yung pinaka mataas ng konti sa ating head. Okay? So, that's the 7th chakra. Okay? This is a crown. Kung tawagin nila ay crown chakra. So, may color na nire-represent ang crown chakra. The color is, it's either white or violet. So, yun ang color ng ating crown chakra. The next is ang ating third eye chakra. So, this is represent intuition. So, paano tayo mag-perceive or paano tayo mag-interpret ng mga bagay-bagay. For example, pag nag-meditate tayo, along our meditation, ano yung mga nakikita natin, ano yung mga nafe-feel natin, ano yung na-interfere natin. Kasi pag nag-meditate kasi tayo, especially kung nasa beta state na tayo ng meditation, iba-iba na kasi yung makikita mong color. So, that color is represents your energy level. Okay? So, minsan, ako, pag nag-meditate ako, minsan nakakakita ako ng white, violet, orange, or everything. So, pagka nag-meditate kayo at nasa state kayo ng, kasi ang state ng meditation is beta, is itong waking natin consciousness. Okay? The next is theta. Okay, pagka nasa theta state na tayo, ano ba ibig sabihin ng theta? Theta state ng meditation is yung, alam niyo yung pagkagising nyo sa umaga, or kagigising nyo lang talaga, as in kagigising nyo lang. Di ba, paggising kayo, although gising na kayo, but your body is literally still sleep. Yung, gumising kayo, tapos bigla kayong papapikit. But, conscious na kayo, aware na kayo sa paligid, but still, parang feeling mo nasa sleeping mode ka pa. Yung katawan mo is hindi pa talaga totally awake, but yung consciousness mo is gising na, nakakarinig ka na. So, yung tinatawag na theta. So, yun. So, pag nasa theta state na tayo ng meditation natin, our body is already in a steady position, but our mind is very awake. Okay? So, ibig sabihin, kapag nasa theta state na tayo ng meditation natin, our body is not responding anymore, okay, but our consciousness, our intuition are very much receptive or much responding. Kaya kapag nagme-meditate na tayo, nasa theta state na tayo ng meditation natin, marami tayong makikitang colors. Minsan makaka-feel pa tayo ng malamig, mainit, nakaka-smell pa tayo, nakaka-amoy pa tayo ng kung ano-ano, kasi everything is energy. Okay? So, mayroon masigurong hindi naniniwala dito, but everything is energy. So, yung mga nakikita nating mga upuan, lamesa, ref, bottles, ballpen, ikaw, as a physical being, you are an energy. Nagbabibrate lang tayo ng different kinds of frequency or vibration, kaya naku-form tayo ng into physical body. Kasi, kapag tayo ay sobrang taas ng ating vibration, ang ating energy is hindi na ganun ka solid. Okay? Medyo nagiging windy na siya or something. But if the frequency or the vibration of one thing is very low, napakabagal, kaya nagpo-form siya into solid. Okay? Kaya napiperceive ng ating physical body na interact na, for example, this one. Okay, this bottle. Ito yung bote na iniinuman ko, guys. By the way, this is a bottle with a quartz crystals. So, later on, didiscuss ko din kung ano yung mga gamit ng mga crystals. This is very important also. Kasi kapag umiinom tayo ng tubig na nakababal sa quartz crystal is, nakiklense yung water. Quartz crystal kasi is magnifying siya. Kunyari, mayroong negative vibration yung water. Siyempre, hinawakan na ng iba yun. Makiklense siya. So, bago ka uminom nito, kailangan ibabad mo muna siya kahit mga overnight, and saka mo siya i-drink. Ibig sabihin, yung water na in-intake mo sa katawan mo is already positive energy. Okay, so back to energy. Okay. So, ito, kaya natin siya napiperceive na physical, kasi nahahawakan natin. Kasi ito ay nagbabibrate sa napaka-lower na frequency, kaya nagmamanifest siya as physical. So, okay? So, okay, proceed na tayo doon sa energy in motion. So,
Okay, ang topic ko ngayon, huwag na tayong masyadong lumayo kasi pagdating kasi sa usaping spirituality ay napakalawak. Okay? Sobrang lawak, kasing lawak ng universe. Kung iisa-isahin natin is hindi magkakasya sa video na to. So ito, gumawa na ako na talaga ng chart para maintindihan ng lahat. Okay? So kailangan ko siyang i-draw pag ganyan. Okay, so ano ang nire-represent ito? So may gumawa ako ng line pag hanggang baba and then ganyan. So this is ang pinaka center nito is represent yourself. Okay? Ang pinaka gitna nito is represent yourself. Ang pinakahati nito, okay? This line, ang line nagko-cross ikaw ito. Okay? Ikaw yung nasa middle. This is you or the ego self. Oh, ano ba yung ego? Ano ba yung ego? Okay? Ang ego kasi, this is very important para sa isang human being na makasurvive dito sa earth. Nung unang-una, bago pa lang ako sa spirituality matters, naisip ko, ano ba yung ego? So, ang ego is masama ba or pangit? So, sabi niya, so, mataas ang ego mo, ma-ego ka, ganyan, parang, so, pangit, di ba? Parang, negative. So, ang ego is neutral. Okay? Masasabi natin neutral kasi nandito sa pinakagitna eh. So, ito yung pinakamataas na uri ng self mo. Okay? Yung sinatawag natin na God self. Yung oneness. Okay? Yung kung saan galing yung source. Yung pinanggalingan ng lahat ng bagay. The alpha or ang pinaka simula. Alpha and then the omega, ang wakas. Okay? So, ang pinakasimula ng lahat, this is the alpha. May kasabihan ni alpha, the omega, yung mga ganon. Okay? So, this is oneness. Yung pinaka-higher self mo. Bibilugan na lang natin. Okay? Para magkaroon tayo ng illustration ito. Then, your lower self. Okay. So, first things first. Nandito tayo sa earth. Ano ba ang meron dito sa earth? Okay? Okay, so, ang meron dito sa earth is, number one na binigay ni God sa atin is free will. This is the best gift. Isa sa mga gift na binigay ni God para mamuhay tayo dito is magkaroon tayo ng free will. Para saan ba yung free will? Of course, para magamit natin kung ano yung purpose natin sa mundo na ano yung pinaka main purpose o soul mission or soul purpose natin dito sa mundo. So, kaya, isa sa mga essentials or isa sa mga toolkit na magagamit natin para ma-initiate or ma-integrate natin kung ano yung pinaka-purpose natin dito sa earth. Okay? So, later on, maggagawa ako ng discussion about sa soul mission. Marami tayong purpose. It's either gusto nating matutunan kung paano magmahal, gusto nating matutunan kung paano yung feeling ng inaapi tayo, gusto nating matutunan kung paano yung feeling na mayaman tayo, gusto nating matutunan kung paano yung feeling na poor. So, purpose is about energy na matututunan mo. It's about lesson. It's energy na matututunan mo kung ano yung feeling. Ano yung feeling ng inaapi ka? Ano yung feeling na palagi kang nawawalan? Ano yung feeling na lagi kang naghahanap? Ano yung feeling ng lack? Ano yung feeling ng abundance? Mga ganyan. So, ibig sabihin, yun yung purpose natin. But ang reality is, ang purpose talaga ng soul natin is to ascend. To ascend. Kumbaga, kung ano man yung current level na point ng buhay mo ngayon or pinaka current level or point ng buhay mo ngayon, ang purpose mo is to ascend. For example, nasa grade 1 ka. Ang purpose mo is kailangan makapunta ka sa level 2. So, yun ang ibig kong sabihin ng soul mission. Okay? Siguro wala naman siguro naghahangad na mula sa grade 1, babalik ka sa kinder, babalik ka sa nursery, babalik ka sa daycare, di ba? Walang ganun. Ang lahat ay ascend. So, all of us are going to ascension. Ascension, ibig sabihin, gusto nating umangat. Sino ba dito ang ayaw umangat? Sige nga, comment nyo nga sa akin kung sino yung ayaw umangat. Okay? So, back to the topic. Kasi, naliligaw na yata tayo. Okay, back to the topic. So, ang topic natin is about energy in motion or emotions. Kanina sinabi ko meron tayong higher emotions,
and lower emotion. So, so nandito tayo sa gitna. Okay, ikaw to, ito yung higher self mo, ito yung God source, ito yung pinaka-lower self mo, ikaw ito. So, nahahati yan sa gitna. So, nandito ka sa middle. This is your ego self. So, ego, this is very essential para mabuhay ka dito sa mundo. Alam niyo kung bakit. Okay? This is depende sa stage ng life mo ngayon. For example, kung kailangan natin ng ego. Bakit? Bigyan ko kayo ng isang situation sa life. For example, nasa stage ka ng buhay mo, ikaw isang high school life or teenager. Kapag ikaw, hindi mo pinairal ang ego mo, may tendency na mabuli. Kasi, hinayaan mo yung ibang tao na apakan ka. Okay? So, kaya kailangan natin yung gut self, yung ating tiger self, na umangat, na mag-roar ka talaga sa lahat na, ops, hindi mo ako pwedeng ganunin kasi pag ginawa mo sa akin to, ganitong mangyayari. Something like that. This is the ego. Okay? So, ego is important also. But at the same time, along our life, along our pathways, sa dinadaanan natin sa buhay natin, hindi natin minsan kailangan ng ego. Ego self is kailangan lang yan for surviving. Okay? Ang ego self, kaya nilagay ko dito, ang ego self is nasa neutral. Kasi, pwede mong gamitin yung ego mo pagka nandito ka sa lower self mo na inaapi ka o inapakang ka. But, along way sa pag-ascend mo, yung natututo kang maging mapagpatawad, yung forgiveness, ganyan, paakyat yan eh. Okay? So, the ego self, kaya hindi mo pwedeng dalhin yan. Kasi pagka may ego ka, andyan pa yung ego mo, but, nagmamanifest ka ng abundance. Ayan, for example, ikaw to, ego mo. Dinala mo si ego dito pagka gusto mo mag-manifest ng abundance, may ego ka. Ang tendency is, hindi mo ma-achieve ang fully positive energy ng abundance kasi si ego. Kumbaga, gusto mo ng abundance, but kasama mo si ego is, ang tendency is, maaaring makakaapa ka ng ibang tao para makamit mo yung kasaganahan. So, gets mo yung ibig kong sabihin? So, yun. Okay? So, that's the ego. Kaya nga si ego, dapat is nasa neutral lang talaga si ego. Hindi most of the time is kailangan natin ng ego. Ako may ego talaga ako. Ano ba tawag? Ano bang ego? Pride? Pride or basta yung something na parang pinintasan ka, tas lalaban ka, yung something like that na, it's a matter of self-defensive na kailangan mo ipagtanggol yung sarili mo, di ba? Hindi naman po pwede na lagi ka na lang yes, kasi alam mo naaapakan ka na talaga. So, dito pumapasok yung ego self, okay? So, dapat si ego is laging neutral. Okay. So, ano ba yung mga emotions? Umpisahan natin sa emotions na lower, okay? Kasi, bago ka kasi makapag-ascend, guys, bago ka makapag-ascend, hindi mo pwedeng iiwanan yung mga emotions na lower mo hanggat hindi mo na-acknowledge or hindi mo na-aaral yan or hindi mo natututunan yan sila. Hindi mo sila na-acknowledge o hindi mo sila natutunan paano i-balance. Kasi life is about balance. Okay? Kaya nga may cross. Okay? So, dapat ikaw matuto kang magbalanse sa buhay. Hindi pwede laging mabait. Kasi pag lagi kang mabait, magiging imbalance ang energy mo, maapakan ka. Hindi naman pwedeng lagi kang mataas, lagi kang ganito, lagi kang gratitude, lagi kang yes, ganyan. Maaabuso ka din. So, yon. Okay, back to the emotion again. So, ego is important na dapat i-neutralize lang talaga siya. So, ano ba yung mga lower vibration energy? Ano yung mga pinaka lower vibration? So, nandito na yung number 1, hate. Okay? Kung ikaw nabubuhay ka sa hate, nabubuhay ka sa lower vibration energy. Kung ikaw, everyday ng buhay mo, maghapon, lagi ka nakaka-feel ng hate, galit. Kapag kasi ang feeling natin, kung ano kasi yung feeling natin, ano yung emotions na nararamdaman natin, yun din yung na-attract natin sa ating daily life. Okay? Maaaring makaka-attract ka rin ng tao na kagaya sa'yo na full of hate. So, remember, likes attract likes.
Okay? Birds with the same feather flocks together. So, yan ang law of the universe. Okay? Kung ano yung caliber ng vibration mo, yun din yung maa-attract mo. Okay, yun. The next is shame. Kahihiyan. Kung ikaw ay nabubuhay ng mahiyain, takot ka kasi nahihiya ka i-express ang sarili mo, so na ibig sabihin nasa lower vibration energy ka. Shame or shyness. Hindi mo kayang i-express yung sarili mo. 'Di ba? Sa ating mga taga-province, normal 'yan eh. Yung lumaki tayo sa bundok, lumaki tayo sa probinsya na hindi tayo sanay ng maraming tao. Hindi tayo sanay na i-express yung sarili natin kahit alam nating meron gusto tayong sabihin. For example, nasa meeting tayo, nasa forum. Sasabihin ng organizer, o sino pa yung may tanong dyan? Sino pa yung gustong mayroong sasabihin? Ayaw ko nang magte-text pagkatapos ng meeting, mayroong magtatanong, ganito ha. Meron tayong gustong sabihin, pero, ay teka, baka mali yung sasabihin ko, wag na lang. Itatanong ko lang sa katabi ko. Yung ganon. So, ikaw ay nandyan sa level ng shame. Shyness, nahihiya ka. Takot kang i-express yung sarili mo. Okay? So, may takot ka. Takot? Anong takot na yun? Kasi nahihiya ka. Nahihiya ka na baka mali yung sasabihin sa'yo. So what? Eh kung mali ang oh sorry, mali pala ako. Okay, tell me kung ano yung magandang suggestion kung meron kami. Diba? Dalon dapat. Oh, but ikaw ay nandito ka sa hate or shame pala. Shame. Siya, nahihiya ka. So, hindi natin makakonsider na higher frequency yan. That's a lower vibration energy siya. Okay? The next is ungrateful. Hindi ka marunong magpasalamat. Kasi sobrang taas ng ego mo. Ba't ko kailangan magpasalamat dyan? Eh kung tutuusin, mas magaling ako sa kanya. I am better than her. I am better. Mas magaling ako. Ego, see? Ego. This is me. This is me. Diba? Ungrateful. Diba? Ito yung mga bagay na lower vibration energy. Okay? So, hindi natin alam na tayo pala ay namumuhay ng sa lower vibration energy. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit lagi tayong namamatanda, nauusog, sinasaniban, or inaano kasi, na-attract kasi natin yung mga lower entities. Okay? Mga lower vibration energy. Ano ba yung mga sinasabi sa religion ng mga lower vibration energy? Mga devil, tiyanak, maligno, basta lamang lupa, or something. Kaya guys, pansinin nyo kapag kayo ay laging malungkot, mahiyain, takot express ang sarili, yun ang madalas saniban. 'Di ba? Ako, super experience ko talaga yan. Kasi based sa aking 20 years experience sa recruitment, one time, meron kasi akong accommodation, dalawa yung accommodation ko. So, syempre, I'm dealing with different kinds of people. Iba-ibang personalidad ang bawat kasi tao. So, minsan sa isang accommodation, meron akong 18 workers na nagsistay sila sa isang lugar. So, bawat isa dyan, mayroon kanya-kanyang attitude yan. Diba? So, alam ko kung paano sila pakisamahan. Ewan ko kung bakit ganito yun. Siguro yung purpose ko kung paano ako makibagay sa mga tao. So, bawat isa sa mga tao na yun, alam ko kung ano yung mga attitude sila. So, one time, yun, di ba nga, birds with the same feather flocks together. So, itong bagong dating ko na aplikante, napakatahimik niya. Okay? Hello, hi. Alam ko kung sino yung aplikante na yon at alam mo rin kung sino ka. Pasensya ka na. But hindi ko babanggitin kung sino ka dito sa video ko, but isa ka sa mga topics na itatackle ko about lower vibration energy, okay? This worker is kakahiwalay lang niya sa husband niya. So, in short, broken family siya. Parang siya ay laging tahimik. Nung dumating siya, hindi siya mabilis maka-merge sa group ng mga applicant na existing na sa accommodation. So, dalawa kasi accommodation ko. Yung sa unang accommodation, nandoon lang siya talaga kung saan ko siya dinala, doon lang talaga siya nagstay. Tapos yung ibang mga workers na nakahanap na kaagad ng ka-vibes or kasundo doon sa mga existing workers ko, lumipat sa kabilang accommodation kung saan maingay, masaya, nandoon lahat ng mga kalokohan. So siya naiwan dito. So in short, nag-iisa lang siya sa accommodation ngayon. So,
alam mo naman, pag ikaw namumuhay ka, yung level ng vibration mo, kasi yung frequency ng ating katawan, yung vibration is, may kanya-kanya kasing level ng frequency yan. Kapag ikaw ay namumuhay ka sa lower frequency, automatic talaga yan, ma-attract talaga natin yung mga lower vibration energy. So, hindi ako nagkamali, sinaniban talaga siya. Kasi, hindi siya nagsasalita. Tahimik siya, lagi siya nag-isip ng problema. Laging disappointment, malungkot, galit, hatred, yung mga ganyan, alam mo yung mga grudges, ganyan yung nararamdaman niyang, nangangawit na ako, emotions, okay? So, yun, na-attract niya. Doon sa likod ng accommodation ko, meron kasing doon puno ng santol. So, again ha, disclaimer, hindi ko lahat sinasabi na maniwala kayo sa video ko. So, this is based on my experience, life experience talaga. So, ito si Miss D. Sabihin lang natin si Miss D. Kasi alam ko yung pangalan niya, nagsisimula sa letter D. Nandoon siya sa accommodation sa kwarto. Okay? Before kasi, nandoon, ang dami kasi mga aplikante doon, maiingay talaga. So, lagi talagang bukas yung bintana na yun para pumasok yung hangin. May nagtitiktok, may sumasayaw, may kumakanta. Basta maingay talaga. So, pagka maingay kasi isang lugar, punong-puno kasi ng happy vibrations, yung isang place, of course, ang lower vibration energy aalis. Okay, di ba? Pansinin nyo, pag isang lugar tahimik, ang tendency niyan kasi may mga maligno, may mga earthbound soul. Kasi ang mga ganyan kasi gusto kasi nila ng tahimik, malungkot, solemn, talagang yung sobrang baba talaga ng energy. But, pag may dumating na isang individual na ang frequency is masaya, joy, mataas. Nandito sila, mataas. Matik yan, ang mga lower vibration energy, masisipa talaga yan kasi hindi nila kakaya yung harapin yung vibration. Vibration ng mataas na energy at saka lower, matik talaga, mawawali sila. So, ngayon, ang natira doon siya na lang sa kwarto. Nagtaka ako kasi, patulog na ako noon eh. Bigla may kumakatok sa gate ko. Ma, buksan mo yung gate, ma. Si ganito, si Miss ganito, sinaniban. Sabi ko, ha? Bakit? Ma'am, hindi na namin siya makausap. Ganito, ang ingay-ingay niya. Nanlalaban siya. Talagang siya, galit na galit, ganyan-ganyan. Di, syempre, ang lola mo, gumising. 10 o'clock na ng gabi yun. Gumising, sabi ko, tingnan ko nga. So, kinuha ko yung kristal ko. Okay? Asa ba yung kristal ko? Nasa CR pala. hindi ko gamit. Okay? At yung holy water. So, kinuha ko yung kristal ko at saka yung holy water. So, pumunta ako doon. Tinignan ko, pagdating ko doon, ayun nga, nakahiga na siya. Si worker, nakahiga na yung aplikante ko na lagi siyang lower vibration. Tapos, may nakahawak na dalawang tao sa paanan niya at dalawang tao dito sa kamay niya at meron din dito isa kasi nga, panay ang niya talaga, nagpupumiglas talaga siya. So, naabutan ko siya na ganun yung senaryo. So, ang ginawa ko, pagdating ko doon, ang ginawa ko, ipinatong ko yung crystal sa dibdib niya. Okay? Yung crystal na yun is, basta nakita nyo na yun sa mga previous videos ko. So, crystal, lagay ko dito. Yun. Then, nandito ako sa may ulunan niya. Of course, nag-pray lang ako. Tumawag ako ng guidance sa higher self o sa Panginoong Diyos or sa aking mga spirits guys, lahat. Huminga ako ng tulong. Kasi, naposes na kasi siya naposes. Then after that, kumuha ako ng, sabi ko pahingi ako ng water sa baso. Pinatakan ko ng kaunting langis, which is yung langis na yun is, pinatakan ko ng kaunting holy water pala. Kasi yung holy water na is galing, hindi ko alam kung saan galing yun, basta may nagbigay lang sa akin, ayun lang holy water daw, bless na doon sa something parish or something. So yun, pinainom sa kanya. On the first, ayaw talagang uminom. Talagang gigil talaga siya. Tapos, nung time na talagang pinipilit siya, hindi talaga uminom. Sabi ko, sige, hayaan mo lang muna. Kasi hindi ayaw niya tanggapin. Ayaw tanggapin yung tubig. Hinayaan ko lang muna siya. And then, may mga, rosary dito sa kamay niya. Lahat ng part ng katawan niya, nilagyan na ng rosary. Ayun, sabi ko, sige, hayaan mo lang muna. So, nag-prepare lang ako. Then, maya, yung reaction niya kasi ganun parang, gumaganon siya, tumitingin siya, left and right, tapos gaganan siya, gaganyan. Yung pala, so parang, tapos mamaya, parang gaganon siya,
parang nagde-defend siya, parang takot siya parang alam mo yung natatakot kang daganan ka or something, ganyan. Ganun yung nangyayari sa kanya. So, yun. So, sabi ko sa mga kasamang aplikante, wag lang kayong umalis, diyan lang kayo. Sabi ko, hawakan nyo lang siya. Maya-maya, sabi ko, ipainumin nyo na ipaubos nyo yung holy water. Pinili talagang isnungalingal talaga sa kanya. Pinili talaga hanggang sa makainom siya. Tapos yun, ano siya, alam mo yung nag-wild talaga siya. So, yun. After nun, nawalan siya ng malay. Yung parang, alam mo yung biglang, yung nangalalabang kasi bigla kang, yung bumigay, yung ganyan. So, ganun. Maya-maya, siguro mga 10 seconds or 15, ganyan. Dumilat siya, nagising. Pagising niya, gumano siya sa paligid, tiningnan niya, kaliwat kanan. Pagtingin niya, nandun pala ako sa may uluhan niya. Nahiya siya. Sabi niya, ay, nandun pala si ma'am, ganyan. Ganun-ganun talaga siya. Yung parang, alam mo yung, hindi niya alam yung ginawa niya. But nung nagising na lang siya, is, nagulat siya, bakit ang dami niyo dito? Anong nangyari? Bakit ganun? Ay, parang, hindi mo talaga alam yung ginawa mo, kasi naposes nga siya. So, yun. Tinanong ko siya. Sabi ko, anong nangyari? Ang sabi niya, nakakita daw kasi siya ng tao na kulay itim. O, yung tinatawag nating kapre. Yung sobra daw itim, tas ang mata niya, tsaka yung pinangpuputi. So, ang mata niya is color red. Yung fiery eye, yung talagang nangangalit na ano. Yung description ng isang kapre. Maitim siya na tao, black man, na red ang eye, tsaka puti ang ngipin, tapos, ano yung buhok, yung ganun. Yun, takot na takot siya doon. Nakikita niya kasi daw, gusto daw pumasok sa kanya, kaso lang hindi makapasok kasi may mga tao nga na nakabantay. Okay? Yung mga frequency or vibration ng mga tao, hindi niya kayang pasukin. So, yun. Plus, may crystal pa na pinatong sa dibdib niya. Kaya, ang ginawa nung kapre, gusto niya tumalon daw sa gitna. Kaya, gumaganon siya. So, alam mo yung gets, yung parang, nagde-defend siya sa sarili niya. Ngayon yung ginagawa. So, ikot na ng ikot yung black being, hindi makapasok. So, yun. Hanggang sa nawala ng tuluyan kasi hindi nga naka-merge or hindi naka-integrate dun sa katawan niya. So, kaya umalis. So, ngayon sinabi ko sa kanya, alam mo kung bakit kasi naniban or bakit mo na-attract yung ganong uri ng energy or uri ng entity. Kasi, ikaw ay nasa lower vibration frequency. Okay? Yung emotions mo, yun ang nag-attack sa entity na yon na sumanib sa'yo. Diba? So, imagine kung ano kasi yung binavibrate ng heart natin. Ang heart kasi natin, ang frequency ng vibration ng heart natin is nakakarating ng 15 meters. Mula dito, ganyan. Ganyan ang strongest vibrations ng heart natin. Kaya, pansin mo, sa isang lugar, isang tingin mo pa lang sa tao, alam mo talaga na parang ayoko nito, parang pangit, parang ganyan, parang ayoko siyang kasama, hindi ko siya vibes. Kasi nga, nararamdaman mo yung vibration ng heart niya, yung frequency. 15 meters, imagine, ang layo-layo, di ba? 15 meters, di ba? Ilang di pa yun? Yun. So, backdoor vibration. So, vibration ng worker na yun, si Miss D is lower. Kaya, na-attract niya yung lower frequency vibration. Okay? So, yun yung example ng vibration. So, nandoon siya sa galit or disappointment or something na lower vibration. Okay? Next lower vibration is ungratefulness is envy. Envy. Or inggit. Punong-puno ka ng inggit. So, namumuhay ka, kapag ikaw ay meron pa rin natitirang inggit sa katawan mo, namumuhay ka sa lower vibration. Okay? Ang energy mo is nasa lower vibration, frequency. Resentment. Meron kang galit na hindi mo maalis-alis. Sa Bisaya pa paglumot. Or kung sa Tagalog ay nagtatanim ka ng galit. Yung galit mo na nasa loob na hindi mo mailabas. Yan tinatawag na resentment. Sobrang galit na natabunan na. Sobrang nasa ilalim na talaga siya. But one day, mag-burst talaga yan. Lalabas at lalabas yan. Hindi mo pwedeng itago yan eh. Lalabas kasi walang sekretong hindi lumalabas. Lalabas at lalabas talaga. Okay? Grudges. Galit. Inggit. Puot.
anger. So, namumuhay ka sa ganong frequency. By the way, guys, we are talking about emotions, energy, frequency, vibrations. Okay? These are the kinds of vibrations ng energy ng tao. Energy natin kasi, no? Energy ng every human beings. Okay? Disappointments. Okay? May mga expectations tayo na hindi natin na-achieve. So, nadi-disappoint tayo. That's a lower vibration energy. Jealousy. Okay? Kung ikaw nakaka-feel pa ng pagsiselos sa partner mo, sa trabaho mo, sa kapwa mo, o sa kahit kanino, that's a form of jealousy. So, that's a form of lower vibration energy. Next is fear. So, sino dito ang namumuhay ng fear? Sino dito ang namumuhay na may takot? Ano bang kinakatakutan nyo? When it comes to love life, when it comes to family, when it comes to work, when it comes to dreams na hindi ma-achieve, fear. So, fear comes with a different kinds of situation. But, take note, kung nakaka-feel kayo ng fear, nakaka-feel kayo ng takot, matik yan. Lower vibration siya. Lower vibration energy yan. Okay? Lack. Okay? Kawalan. Okay? Kung sino yung laging wala. Kulang. Laging may kulang. Laging may kulang. Laging wala. Laging may kulang. Laging hindi kompleto. Laging gusto mo nang ma-achieve ng something pero wala. So, that's a form of lower vibration energy. Scarcity. Lagi kang may takot. May takot ka na mawalan. May takot ka na palitan ka. May takot ka na umasenso sila, tas ikaw hindi. So, that's a form of scarcity. Okay? So, lahat, siguro marami pa akong mga hindi na isulat dito, but pwede ninyong makonsider kung meron mga kayong idea or mga pwede nyo i-share dyan, pwede nyo i-comment dyan sa baba kung ano pa yung mga lower vibrations energy. But, these are the sample, the basic sample lang ng mga lower vibration energy. Now, tatapusin ko lang hanggang sa higher vibration na. The next topic natin is, i-discuss ko yung mga ibang mga topics na sinabi ko dito na hindi mo masyadong naintindihan. So, gusto ko i-explain sa inyo ng buti. So, back to the energy. So, akyat naman tayo. Mula sa bababa, paakyat tayo. So, ano ba yung mga positive energy o yung mga higher energy na nakaka-uplift, nakakadala, nakakagaan ng loob? Okay? So, yung higher vibration energy. So, number 1 na dyan is fearless. Kapag ikaw ay fearless, wala kang takot, wala kang kinakatakutan. Ang takot ay wala sa vocabulary mo. Okay? Fear is not in your vocabulary. Wala ka, so what? So, kung sakaling dumating yung ganyan mangyayari sitwasyon na yan, hindi ako takot. Ay di, face the consequence. It is what it is. Yung parang ganyan, wala kang kinakatakutan. So, you are living in the higher frequency vibration already. Okay? Kasi, kapag kasi tayo namumuhay na may takot tayo, nasa positive na kasi tayo dapat Kumbaga, ang ganda na ng ano natin. But, kung meron tayong kinakatakutan, automatic yan, hihilahin ka agad tayo pababa niyan. For example, sa buhay, magkarelasyon, jowa, okay, mag-asawa or something like that, in a relationship, love life man yan, or career, or kahit business partnership, kung meron tayong kinakatakutan na matuklasan nila or malaman nila, anong mangyayari? Di ba hindi mo magawa? Hindi mo magawa yung gusto mong sabihin, hindi mo ma-express kasi nga may kinakatakutan ka. For example, may ginawa kang hindi maganda. Okay? Sa trabaho na lang or sa business or sa work area natin. Pag alam ng kasama mo na mayroon siyang alas laban sa'yo, which is kinakatakutan mong malaman ng boss ninyo, so anong tendency na mangyayari sa inyo? Definitely susunod ka sa kanya. Which is hindi mo na-express yung sarili mo kasi nga may takot ka. So that's a fear. So that fear, imbis na nandiyan ka na sa higher vibration ka, hihilahin ka ulit kasi nga namumuhay ka pa rin sa fear. But, kung ikaw fearless ka, wala kang kinakatakot, sige, ano ngayon kong malaman?
O, sige nga kung malaman, may tatanggalin ako sa trabaho. O, pag natanggal ako, end of the world na ba? O, di, meron na naman panibagong trabaho na dating. Yung something like that, yung wala kang kinakatakutan. Kung baga let it be. It is what it is. Yung parang ganyan ba, happy-go-lucky ka lang. Yung wala kang kinakatakutan kasi iniisip mo, God is with me. God is my great provider. Kung anong mawala sa akin ngayon, alam ko, mayroon pang parating na mas better. Yung something like that. So, pag namumuhay ka ng fearless, higher vibration ang binabibrate ng frequency mo. Nasa high vibration ka. Automatically, ma-attract mo yung kapwa mo fearless. Kapwa mo mga positive person. Kapwa mo mga kagaya sa yung parang walang kinakatakutan. 'Di ba? Malayang na-express yung sarili. Wait lang guys kasi malulubat na ako. Okay? So next, freedom. So, kung nasa stage ka ng life mo na meron kang freedom. Ay nako, si CJ. Di ano na naman yung kinuha mo doon? Okay, when it comes to your freedom, kung na-express mo yung sarili mo na mayroon kang freedom, na wala kang fear, wala kang tinatago, wala kang natatakot na maapakan ka, ini-express mo na alam mo fair, di ba? Kumbaga kagaya ngayon, nagbigay ako ng disclaimer. Pasensya na kayo sa mga religious na masasabi ko yung ganito, wala akong intention na saktan kayo or manakit sa inyo or makasagasa ng paniniwala or belief niyo. This is my own belief, this is my own intuition, this is my own views. So yun, pagka nandito ka sa stage na may freedom ka, malaya kang ma-express ang gusto mo, malaya kang gawin ang gusto mong gawin, nagagawa mo, na hindi ka takot na malaman ng iba, na hindi mo kailangan magpaalam kasi pag hindi ka nagsabi, hindi ka nagpaalam, natatakot ka kasi baka ganitong mangyari sa'yo. Kapag ganyan, meron ka pa rin fear, hindi mo ma-express ang freedom mo, matik, namumuhay ka pa rin sa lower vibration energy. Okay? Next, kung ikaw ay punong-puno ang joy, punong-puno ng kaligayahan, happiness, anong frequency yan? That's higher frequency. Okay, mataas ang frequency. Pansinin nyo, kapag masaya kayo, di ba kahit pag masaya kayo, kahit pangit, gumaganda sa paningin nyo? Pansinin nyo. For example, pag masaya kayo, kapag mayroong nagsabi sa'yo, ma'am, ganito, sige, okay lang. Walang problema. Masaya ako ngayon. Gusto ko mag-celebrate lang tayo ngayon. Di ba? So, that's a form of higher vibration frequency. Na kahit mga negative energy pang sumalungat sa'yo, sumulpot sa'yo, umano sa'yo, wala kang pakialam, masaya ka, tanggap mo. Sasalungat sa'yo, bump, hindi yan tatagos kasi masaya ka. Ganon. Kaya nga, pansin mo, pinsan, gusto natin magpaalam sa amo natin, meron tayong sasabihin na pangit at almating magagalit, tinataon natin na masaya siya, di ba? Hinahanap natin yung siyempre, teka muna, hintayin natin na talagang maganda ang mood ni boss para saka natin sasabihin. Kasi, kapag hindi maganda ang mood niyan, dadagdagan mo pa ng pangit na balita, sa tingin mo, anong mangyayari? Di ba? Sasabog yan ng napakapangit na resulta. Pero kapag masaya ang boss natin, tapos meron tayong sinabi na pangit, wala yan. Okay, walang problema. Okay, sige, okay lang. Masaya ako ngayon, magsa-celebrate tayo. Ganon yun, ganon. Okay? Ganon ka-powerful ang vibration ng happiness. Ganon ka-powerful ang vibration ng joy, bliss. Kumbaga, heaven. Napakasarap ng feeling, masaya ka. Diba? Kahit sinong mga pangit, mga ganitong dumating, hindi ka apektado kasi masaya ka. Okay? Encouragement. Kung ikaw namumuhay sa vibration ng encouragement, yung parang lagi kang positive, lagi kang optimistic, kumbaga kahit may mga pangit na dumating, na-encourage na pa rin na gawin yung bagay na yan kasi may nakikita kang positive result sa future. Yung alam mo yung ganun? So, nandyan ka sa level ng vibration na you are very encouraged. Encouraging. Nakakahikayat ka. Nakakagawa ka ng mga bagay na nakakabigay ng inspiration sa iba. Okay? Inspired or dagdagan natin. Or inspiration. Sorry.
Ayun na sumulat ang ballpen ko kapag nakaangat. Okay, inspiration. Okay. So, inspired or encouragement or inspired ka na gawin. Pansinin nyo, nung teenage life nyo, okay? Yung mga nasa 14, 13, umpisa natin, 13, 14, 15, 16, basta mga teenage. Okay? Kapag ka meron tayong crush, nakita natin yung crush natin. Di ba kahit napakapangit ng panahon, papasok tayo sa school, makita lang natin yung crush natin, kasi inspired tayo. Encourage tayo na pumasok kahit baha pa yan sa daanan natin, kahit maputik pa yan, kahit malakas pa yan ng ulan, kasi alam mo, nandoon si crush. Makikita mo yung nagbibigay ng spark sa'yo, nagbibigay ng encouragement sa'yo. Diba? Gano'n ka powerful yan? Imagine, susuungin mo yung baha, susuungin mo yung ulan, susuungin mo yung putik sa daan, makarating ka lang kasi nandoon yung crush, nandoon yung encouragement mo, yung inspiration nagbibigay sa iyo ng spark, yung uplift, yung feeling ng bliss, yung feeling ng may butterfly sa stomach natin na talagang feeling natin lumilipad tayo, yung ganon. So, ganon yung inspiration. So, that feeling, namumuhay ka dyan nandiyon ka sa inspiration. 'Di ba? Kahit anong pangit ang situation na nangyayari sa buhay mo, kasi inspired ka, binabaliwala mo yan, kasi nandoon yung inspiration. So, that's a higher form of energy vibration. Okay? Forgiveness. Okay? Nakalimutan ko pala, guys, yung pinakadulo pala is love. Okay? Kasi, all is one, that is equal to love. Okay? Forgiveness. Okay, back to forgiveness. Pansinin nyo, kaya bigla kong naisip yung love kasi love is connected to forgiveness. Okay? Nakalimutan ko yung pinaka-important essence para ng high vibration energy is love, light. Love and light. Okay? Liwanag. Pag-ibig ay liwanag. Okay? Forgiveness. Okay. Pansinin nyo, kapag mayroon taong nakapanakit sa atin, na mahal natin, ano ang tendency? Patatawarin mo, di ba? Kasi, love is equals to forgiveness. Okay? Love is / forgiveness. Para sa akin, forgiveness is equals to love eh. Kasi nangyari na rin sa buhay ko yan eh. Okay? I-deny man natin ng 100 times, lagi talaga din papatawad. Lalong-lalo sa taong mahal natin. Kahit alam natin na sinaktan tayo, na-betray tayo, niloko tayo, ilang beses tayong ginawang tanga, ilang beses tayong niloko, ilang beses silang nagsinungaling sa inyo. But the end of the day, marirealize mo, mahal mo eh, kaya patatawarin mo. Oh, di ba? Anong tawag doon? Marupok. Joke lang. Okay. So, yun. Pag nasa stage ka ng forgiveness, despite of sinaktan ka ng todo, despite of anong mga binato sa'yo, but, mahirap guys but pinili mo pa rin magpatawad, that's a form of higher vibration frequency. Okay? Mahaba ng video natin, sana ma-upload ko pa to sa YouTube. Okay? So, yun. Forgiveness. I-consider ko itong forgiveness is the highest form of higher frequency vibration. Para kasi sa akin, this is / love. Okay? Parang ang katumbas na timbang nito is pag-ibig. Kasi pagka lagi tayong papatawad kasi mahal natin. So, yun, di ba? Next is gratitude. Okay? Kapag nasa state tayo ng lagi tayong papasalamat katong walang-wala na tayo, believe me guys, ako danas ko talaga yan eh. Kasi most of the time talaga lagi akong sa I don't know, maybe this is my soul purpose or soul na kailangan kong matutunan sa lifetime na to. Baka nandito ako para matutunan ko kung paano mawalan, paano laging wala. Yung, alam mo yung ganun. But, you know, hindi ako nagkakaroon ng hate or galit kung bakit ganun yung situation ko. I just, okay, this is it, okay. Kumbaga para sa akin, okay, life goes on. Kumbaga, tuloy ang takbo ng wheel. Okay? So, kapag ikaw, namumuhay ka ng lagi ka nagpapasalamat kahit wala, kumbaga kahit pangit ang situation mo,
mas pipiliin mo pa rin humanap ng paraan kung ano yung magandang nangyari sa buhay mo na magpasalamat ka, di ba? For example, ganito, mm, mahirap lang kayo, minimum wage yung kinikita ng family. Kumbaga tama lang, isang kahig isang tuka. Kumbaga, yung ganun ba? Yung one day one eat or kung mayroon mang celebration, nakakagawa talaga ng paraan, na ipapangutang, na ibabali sa boss or something sa trabaho para ma-celebrate yung ganyan. Yung baga namumuhay kayo sa, hindi naman sa nakakataas or baga nasa lower level ng community kayo. Kumbaga, kahit ganun yung feeling, kahit ganun yung buhay, yung pamamaraan ng pamumuhay mo, kumbaga isang kahig isang tuka, kung hindi ka magtatrabaho, wala kang tutukain, wala kang kakainin, yung ganun. But, nagagawa mo pa rin magiging grateful or magpasalamat. Kumbaga okay Lord, wala man kaming financial ngayon na freedom na lahat magagawa namin, but nagpapasalamat ako kasi buo yung family ko. Di ba? Nagpapasalamat ako kasi malusog kaming lahat. Kasi health is wealth. Para sa akin, wala kaming sakit, ito ay isang kayamanan. Kasi nga, pag nagkasakit kami, ano na lang mangyayari? Wala na nga kaming pera. May sakit pa kami. Wow. It's a total destroy. Di ba? Yung ganon, yung namamuhay kayo, instead na hindi na-achieve yung gusto mo, but still, you are still grateful. Guys, nasa higher frequency vibration ka. So, kapag ikaw ay laging grateful sa lahat ng bagay, hindi mo pa na-achieve at magkapasalamat ka na, ma-achieve mo yan. Kasi, kung ano kasi yung binabibrate natin, yun ang ma-attract natin. So, yung universe, si God, or yung source, yung energy, kung ano yung binabibrate mo, yun ang ibabato sa'yo. Kaya nga, may karma. Ano yung ibinato mo, siya yung babalik sa'yo. That's a law of universe. Isa sa mga law of universe din yung sinasabi ko. Okay? Gratitude. So, kapag kayo guys ay namumuhay kayo sa gratitude, okay? So, namumuhay kayo sa positive vibration. Okay? Next is hope. Pag-asa. Okay. Wala man kayo ngayon, but one day umaasa ka. Ngayon, Lord, hindi naman ito ang sitwasyon ko, but one day alam ko, merong mas maganda dating sa akin. Naniniwala ako at umaasa ako. So, hope. This is a higher vibration frequency. Okay? Bisa na natin kasi malapit mag 1 hour. Faith. Mayroon kang paniniwala sa lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay mayroong purpose. So, that's a faith. Naniniwala ako na ito ay kaloob ng Diyos. Naniniwala ako na ito ay kaloob ng tadhana na mangyari kasi meron akong dapat natutunan. Naniniwala ako dahil ito ay mangyari kasi meron reason. Mga ganyan, faith. So, faith, paniniwala. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun ang magmamanifest sa'yo. Okay? What you believe creates your reality. That's a law of attraction. Faith. Okay? Optimism. Kumbaga, lagi kang is the same with hope. Optimistic. Lagi kang umaasa. Umaasa ka na mayroong positive result. Umaasa ka na one day may darating na magandang umaga. Umaasa ka na one day may darating na magandang biyaya. Umaasa ka na ngayon ay hindi, ngayon is temporary at mayroong bagong darating na mas maganda. That's optimistic. So, lagi kang umaasa na God is with me. Bibigyan ako ni God kung ano yung nararapat para sa akin. So, yan ang optimistic. So, you are living with a higher frequency vibration. Oneness. Okay? Oneness ay napakalawak na usapin. Oneness with love and light. Oneness. So, kapag ikaw guys, dumating ka na sa point ng buhay mo, na ang lahat ng tingin mo, mapabagay, hayop, sitwasyon, or tao, na iniisip mo ay iisa, ay parte ka sa lahat ng nangyayari dyan. Kaisa ka. Kumbaga, parte ka dyan. Oneness. All is one. Kumbaga, kapag dumating ka na sa point na yan, na all is love, all is light, all are one. Ibig sabihin, kapag nakakita ka ng taong may sakit,
iniisip mo part ng sarili mo yan. Okay? Pag nakakita ka ng taong masamang tao, iniisip mo, parte yan ng sarili ko na hindi pa nag-heal. Okay? Part siya ng sarili ko na nasa lower vibration pa siya. So, anong gagawin mo sa kanya? Kailangan mo siyang unawain. Kung kailangan niya ng tulong, tulungan mo. Okay? But, yun nga, that's napakalawak talaga na usapin na mahirap talagang kahit ako, sometimes dumating na ako sa point na yan na kahit na sinasaktan na ako, iniisip ko pa rin that's part of myself, but ang sarili ko nagre-resist. Oh, hindi dapat ganyan. Kasi nga, wala pa ako talaga sa point ng oneness. Okay? Hindi pa ako dumating sa point na ito na oneness. Okay? Kasi nagre-resist pa yung sarili ko. So, maybe, meron pa talaga akong part ng sarili ko na kailangan kong i-heal deep down. Okay? So, I think na nandito pa ako sa lower vibration. Kasi nafe-feel ko pa rin to eh. Yung shame, grudges, jealousy, inggit, disappointment. Ano pa ba yung mga lower vibration? Kapag ikaw, nakaka-feel ka pa kasi ng ganito. So, hindi mo pa talaga pwedeng i-level ang sarili mo sa oneness. Kasi, you cannot serve into masters eh. Nasa Bible yan eh. Hindi ko lang alam kung anong part sa Bible yan, but nagsasabi doon, you cannot serve into master. And dalawang master. Isang higher vibration frequency at isang lower. No, hindi ka makapag-serve ng dalawa sabay. Okay? So, isa lang dapat. Bago ka makapag-serve, kung nandirito ka pa sa lower vibration ng sarili mo, okay? Nandirito ka pa, hindi ka po pwedeng nandito ka sa anger, hate, galit, lahat. Tapos, tatawag ka sa high vibration, hindi mo ma-reach out yan. Kasi everything is frequency. Parang electricity. Electricity lang ha? Kapag ang appliances,